Hinding-hindi ko makakalimutan. Gumawa kami ng milagro sa bus. December 2018, nag-decide kami ng aking pinsan na pumunta sa mama ko sa Batangas para magpagawa ng susuotin kong cocktail dress since mananahi naman siya. Galong kaming Caloocan at paggabi na kami bumiyahe at para makapunta ng Batangas, sasakay muna kami ng bus pa Cubao and isa pang sakay ng bus pa Lemery, Batangas. So eto na ang exciting part. Nagkaayaan kami ni Joanna na pumunta ng Batangas nang hindi nagpaplano. Binudget namin ang pera namin pamasahe at okay na kami parehas doon. 50 pesos ang isa sa pagkakaalam ko. Bus na may aircon ang sinakyan namin. Kampante kami na makakarating kami ng Batangas sa perang hawak namin. Madilim na at nagugutom na kami kasi hindi naman kami kumain bago umalis. Pagdating sa Cubao, ang daming pagkain. Natakam na kami sa terminal ng Cubao. Bumili kami ng tubig at biskwit. Ang mahal na mga tindas. Tapos ang mga biskwit na binili namin, tig 15 that time. Isang tubig lang ang binili namin at tig 2 biskwit. Di, bawas na yung pera na hawak namin. Hindi pa kami nakontento. Bumili pa kami ng hotdog kahihintay sa bus na sasakyan namin. Hanggang sa nabawasan na talaga ang pera na hawak namin. Dumating na ang bus na sasakyan namin around 11 p.m. Last trip na yon, and instead na bumalik pa kami, tumuloy kami kahit kulang na ang pera na pamasahin namin dahil sa nagastos naming kakakain. At that time, ang pasahe each pa Batangas is 185 pesos na. Yung pera namin, less than 185 pesos na. Kinakabahan na kami. So nagplano na lang kami na itutuloy namin ang pag-akyat namin ng bus. Namili na kami kung saan kami uupo. At nag-decide kami na sa gitna na lang kasi alam ko sa dulo ng bus nag-i-start si Kuya Konduktor maningil ng pamasahe. Since malayo-layo ang pupuntahan namin, naniningil pa lang ng bayad kapag nakaalis na ang bus. Kalmado pa kami kasi hindi pa kami sinisingil ni Kuyang Konduktor. At madaling araw na, mga alauna yon, nung naningil si Kuya at nasa Tanawan, Batangas na siya naningil. Doon na kami kinabahan. As in, dug, ganon ang tibok ng puso namin parehas ng pinsan ko. So, tama nga ako. Nag-start si Kuyang maningil sa likod papuntang harap. Nung kami na ang sisingilin ni Kuya, tinanong niya kung saan daw kami. Then sinabi namin tapos nagpipindot-pindot siya doon sa hawak niya para doon lalabas kung magkano ang total ng pamasahe namin. Tapos inabot na ni Joanna yung pera na kulang-kulang na pamasahe namin. Then sabi ni Kuyang Konduktor, kulang daw ang bayad namin. At doon na nag-start ang kalbaryo. Nasa gilid ako ng bintana umupo para hindi ako ang kakausap kay Kuyang Konduktor. Di so Joanna na ang kumausap. Yun na lang daw ang pera namin at kailangan talaga naming umuwi. Doon na nag-start sumimangot si Kuya at sinabing, "Ba't kayo sumakay kung alam niyong kulang ang pamasahe ninyo?" Kasi Kuya, hindi na po kami makakabalik kaya tumuloy na lang po kami. Sagot ni Joanna. Nako, alam niyo ba na kulang yung pera ninyo? Halos 200 ang kulang ninyo. At eto na nga ang naisip kong paraan, DJ Rocky, para makaligtas kami sa problemang iyon. Letter A,
bababa na lang talaga kami sa lugar na iyon. Letter B, mag-aalok kay kuyang konduktor ng ibang serbisyo kung po pwede makagawa ng milagro. Or letter C, ipaubaya kay Joanna ang diskarte kung paano kami makakaalis sa problemang iyon. Nang nag-iisip ako ng solusyon sa aming problema, bigla ko na lang narinig si Joanna na umiyak. At ang ginawa ko, yumuko na lang. Doon na tumaas ang boses ni Kuya na siya raw ang mag-aabono noon. Tas pinagtitinginan na kami ng mga tao sa loob ng bus. At umiyak na ng malakas si Joanna. Kasi hindi na namin alam din kung ano ang gagawin. Lahat ng pagpapalusot ginawa niya, tas ako naiiyak-iyak na rin sa gilid. Hinanapan kami ng ID noon, parehas kaming walang dalang ID, kaya walang nagawa si Kuya kundi mag-abono at ihatid kami sa destination namin. 16 years old pa lang ako noon at 15 years old pa lang si Joanna. Hindi namin masasabi na wala kaming pera noon kasi napaka-porma namin. Nakamuong kaming jacket at may daladala pang maleta. At sa loob ng bus na yon, kami lang ang bababa sa lugar na yon, kaya tandang-tanda kami ni Kuya. Pagkababa namin ng bus, biglang tumawa si Joanna tapos tinanong kung maganda raw ang pagkakaiyak niya. Galing lang pala talagang umarte ng aking pinsan. At kung sakaling uso na noon ang workshop ni Ogie Diaz, malamang artista na siya. At kung sakaling naririnig man ito ni Kuyang konduktor na nasagupa namin noong 2018, gusto ko lang malaman mong Kuya na lubos kaming humihingi ng pasensya. Patay gutom kasi kami kaya naubos ang pera namin that time. Pero nagpapasalamat pa rin kami dahil hindi mo kami pinababa ng madaling araw. At hindi ka rin nagsabi sa amin na may extra kang gagawin sa amin, kundi nag-abono ka na lang ng pamasahe namin.